Tayo po ay nagbabalik sa ating pag-aaral at tayo po ngayon ay nasa chapter 3 na ng Aklat ng Exodus. Ayan, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami lumalapit sa inyo, Panginoon, na may pagpapakumbabang puso. Samahan niyo po kami, Lord, sa aming pag-aaral. Tulungan niyo po kami, Lord. Buksan niyo po ang aming spiritual eyes, ang aming spiritual ears, ang aming mga puso at kaisipan, Panginoon. Makita namin, Lord, ang malalim na mensahe mo, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat, Lord. We give you glory and honor in the mighty name of Jesus. Amen. Verse 1, sabi po dito, samantala, habang nagpapastol si Moises ng kawan ng biyanan niyang si Jethro, na pari sa Midian, itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon ang anghel ni Yahweh nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, nakakapagtaka naman ito. Titingnan ko ang mabuti kung bakit hindi iyon natutupok, gayong nagliliyab. Si Moises po ay nag-alaga o naging tagapag-alaga ng mga kawan ng kanyang biyanang si Jethro ng 40 years, no? Ang haba nun. Namuhay po siya bilang isang pastol sa disyerto ng Midian. Namuhay siya sa pinakamababang estado kung saan siya ay nagpapastol ng mga tupa na hindi kanya, no? Kundi pag-aari ng kanyang biyanang lalaki. Well, yung pagiging shepherd or pagiging pastol ay yan po yung mga trabaho, no, doon sa Midian sa kanilang panahon. Sinasabi nga po na dinala niya ang kanyang mga kawan or ang kawan ng kanyang biyanan sa bundok ng Sinai, no? Sa Horeb po yung lugar yun, na ang ibig sabihin ay disyerto. At dito nga po ay nakita niya ang burning bush, no? Sinasabi nga po dito, nasusunog pero hindi natutupok, or nagliliyab pero hindi nasusunog. Ayan. So, pambihira po ito kasi alam natin na kapag ang kahoy ay nagkaroon ng apoy, automatically ito po ay matutupok or masusunog, diba? Subalit ito po sa case ni Moises ay nakita niya na nagliliyab, no? Pero hindi po siya natutupok or hindi siya nasisira. Ito po ay ayon sa pag-aaral, ito yung tinatawag ng theophanies, no? Kung saan ang Panginoon ay nagpapakita sa ibang kaparaanan. Kumbaga, kagaya doon sa mga nauna nating nabasa, ang Diyos ay nagpapakita sa pamamagitan ng anghel, minsan sa panaginip, no? Yung boses ng Panginoon naririnig. Dito naman po ay sa pamamagitan ng burning bush. So, yan ay tinatawag na theophanies. Yan. Marami pong nagbigay ng mga kahulugan, no? Pagdating po dito sa kahoy na nasusunog pero hindi natutupok, no? Sabi ng iba, ito daw ay sumisimbolo sa Israel, no? Kung saan ay nakaranas ng matinding hirap at pasakit, subalit hindi sila nasiraan ng loob or hindi nanatili sila, no? Natili sila. Because nasa kanilang kalagitnaan ng ating Panginoon. May iba naman po mga paliwanag na ang burning bush daw po ay isang larawan ng cross kung saan ay ipinapakita daw po nito na napakita nito si Jesus, no? Crowned with thorns sa cross. In-endure niya yung pinagtiis niya or nagtiis siya po sa fire of judgment. And yet was not consumed by them. So,
ano man sa mga ito ang tamang pakahulugan ng burning bush, well, it makes sense pa rin kasi ito ay tumutukoy sa kalagayan ng lingkod, ng mga lingkod or mga anak ng Diyos at sa Panginoon. Verse 4 to 6, nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises, ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Nang umpisang makita ng Panginoon na wari nagtaka si Moises sa kanyang nakita, hindi siya nagsalita. Subalit, nung nakita ng Panginoon na nakuha niya yung atensyon ni Moises, ay saka nagsalita ang Panginoon. Yan. Madalas, ang salita ng Diyos ay hindi po umaabot sa ating puso, no, ng ganap, sapagkat hindi natin ito binibigyan ng sapat na pansin, diba? Minsan parang naririnig lang natin siya, no? Hindi natin maunawaan, pero the moment na nagbibigay tayo ng atensyon, ng panahon dun sa salita ng Panginoon, dun natin higit na naiintindihan kung ano ang mensahe ng Diyos. Ganon din po yung nangyari kay Moses. Yung burning bush ay hindi siya pangkaraniwan, pero nung tinignan siya ni Moises, hindi siya nagpabago hanggang sa ma-receive niya yung salita ng Panginoon. At mapapansin po natin, walang tao doon, no? Yung boses kung saan tumatawag ng pangalan niya ay nanggagaling mismo doon sa loob ng burning bush. Yan. Isa po ito muling pagpapakita, no, ng appearance ni Jesus Christ before siya na-incarnate, no? Kasi ang sabi po talaga ng Bible, walang makakakita sa Ama sapagkat ang sinumang makakita sa Kanya ay mamamatay. So lahat ng mga statement sa Bible patungkol po sa pagpapakita ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng iba't ibang kaparaanan like angel or like sa ibang, like dito sa burning bush at sa iba pa nating makikita sa mga susunod na pag-aaral ay tumutukoy po sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat malinaw po ang sinabi ng Biblia, no, sa John 1:18, ang sabi po doon, no one has seen God at any time. The only begotten Son who is in the bosom of the Father, He has declared Him. So yan po, malinaw po yan sa atin. Sinasabi rin po sa 1 Timothy chapter 6 verse 16, who alone has immortally dwelling in the unapproachable light, whom no man has seen or can see, to whom be honor and everlasting power. Amen. So, yun po, malinaw po na kapag nagkakatawang tao or bagay, yun po ay ang ating Panginoong Hesus. Moses, yan ang unang salita, no, ng Panginoon bilang pagtawag ng pansin kay Moises, no? Yan po ay nagpapakita na kilala ng Panginoon ang kanyang lingkod, no? Though siya po ay parang sinasabing nakalimutan or forgotten shepherd, no? Yan, siya ay kinalimutang pastol. Still po na pinaramdam ng Panginoon na kilala niya si Moises. At mahalaga siya sa Panginoon. Yung pagtawag po ng Diyos sa pangalan na dinodoble or inuulit ay may mahalagang dahilan or may mahalagang kahulugan, no? Pwede pong ito ay pwedeng nagpapakita ng may mahalaga siyang mensahe or meron siyang mensaheng kailangan na, no, nangangailangan ng matinding atensyon.
So, dyan po makikita natin, 'di ba, sa Genesis 22 verse 11, dyan tinawag niya si Abraham, no? Pagdating naman sa Samuel, tinawag niya si Samuel ng Samuel. Pagdating ng Luke chapter 22 verse 31, tinawag niya si Simon, yan. Sa Luke pa rin, si Martha, and then sa Acts ay yan tinawag niya si Saul or si Saul. So then makikita natin maraming pagkakataon na ang Panginoon ay tumatawag sa pangalan ng inuulit, no? Ayan, sa pagtawag ng Panginoon kay Moises, meron siyang dalawang bagay, no, na sinabi bilang pagpapakita ng paggalang sa lugar kung saan siya naroon. Okay? Sabi ng Panginoon kay Moises, keep a distance o huwag kang lumapit. Hindi niya pinapalapit si Moises sapagkat ang lugar kung saan niya gustong puntahan, no, yung burning bush ay isang banal na lugar. At dahil ang Diyos ay banal, no, tayo na makasalanan ay hindi pwedeng makalapit sa Kanya, no? At nangangahulugan din na kahit na siguro magawa natin yung lahat ng bagay, kailanman hindi tayo makapapantay sa kabanalan ng Diyos. O, ninanais ng Panginoon at na tayo'y nangangailangan ng closer fellowship with the Lord, no? Pero yung pantayan ang Kanyang kadakilaan at kabanalan ay hindi po mangyayari. Ano po? Pangalawa pong sinabi niya dito is, take off your sandals or hubarin mo ang iyong sandalyas, no? Sapagkat ang paghubad ng sandalyas or ng tsinelas or ano man yung gamit natin pong yapak ay pagpapakita po ng pagpapakumbaba, no? Sapagkat yung mga poor, no, yung mga taong nasa pinakamababang level ng pamumuhay, yung mga pinakamahihirap at pinakanangangailangang tao ay walang mga sandalyas o wala silang panyapak, no? So, kaya dito ang nais ng Panginoon talaga yung lumapit talaga tayo sa Kanya ng mayroong pagpapakumbaba. At makikita po natin sa lahat po ng bilang kultura po, no, sa panahon noon and even sa panahon natin ngayon, 'di ba, na talagang nagtatanggal tayo ng ating panyapak kapag tayo ay pumapasok sa tahanan ng tayo ay mga bisita lamang, ano po, no? So dito din po ganoon din siya. So nangangailangan ng pagpapakita ng pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon kung tayo ay magtatanggal ng ating mga sandalyas. Kaya alam niyo po, kahit sa mga churches, kapag meron talaga mga carpet o kaya especially dun sa mga pulpit, no? So talagang makikita natin dito yun sa Koreans na pinapatanggal nila yung mga sandalyas, mga shoes, no? So hindi nila yung pinahihintulutan kasi yan po ay tanda ng paggalang sa presensya ng Panginoon. Ang paghubad din po ng sandalyas ay pagpapakita rin po ng pag-alis, no, ng dumi, no? 'Di ba? Halimbawa, naglakad tayo sa isang malayong lakbayin. Of course, yung ating ginamit na panyapak ay isa yan sa pinakamarumi kasi siya yung naglakad doon sa daan, sa buhangin o sa kalsada, 'di ba po? So by removing our sandals, then ay pagpapakita din talaga dito ng hindi natin inaalaw yung marumi, no, na makasama natin sa paglapit sa presence ng Panginoon. Yan din po yung isang significance niyan, no? And parang nagsisignify din po siya ng pag lumapit tayo sa Panginoon, tatanggalin natin yung mga maruruming mga dalahin natin, yung mga kasalanan natin, yung mga galit, puot, at lahat na hindi nakakalugod sa harapan po ng Panginoon. So yun po yung pwedeng maging significant sa bagay na yun. Sa pagpapatuloy ng pakikipag-usap ng Diyos kay
Moises, no, pinakilala niya yung kanyang sarili as God of the patriarch, no, ni Abraham, Isaac, and Jacob. Ito rin ay nagpapaalala kay Moises na ang Diyos ay ang Diyos na nakipagkasundo o nagbigay ng kasunduan, no, sa kanyang mga magulang. At pinatutunayan ng Panginoon na tutuparin niya yung kanyang pangako, no, sa bayang Israel. So, ibig sabihin, pinapakita ng Panginoon na siya yung Diyos na nangako sa kanyang mga magulang at siya rin yung Diyos na ngayon ay nakikipag-usap sa kanya ng harapan, no? Marahil, iniisip po, no, ng mga kababayan ni Moises na nakalimot ang Diyos sa kanila sa loob ng 400 years na paghihirap at pagkaalipin sa bansang Ehipto, no? Subalit, hindi nila alam na ang Panginoon ay kumikilos, no, para sa kanila. Kung saan, 'di ba, sa kabila ng sila ay ginigipit, no, pinagdadami sila ng Panginoon, no. So, pinipreserve sila ng Panginoon at yun nga po, pinararami sila ng Panginoon ng hindi nila namamalayan, no. So, tayo po ganun din eh. Kapag tayo nasa pinaka-darkest moment ng buhay natin, marahil iniisip natin na walang ginagawa si Lord. Pero totoo, hinuhubog niya po tayo ayon po doon sa nais niya para sa atin. Sabi dito, tinakpan ni Moises ang kanyang mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Ito po ay nagpapakita, no, na alam ni Moises na siya ay isang tao lang at ang kanyang kausap ay ang Panginoon. So, at bukod doon, alam niyang siya ay makasalanan. Ano po? Kaya naman talagang itinatago niya yung kanyang mukha. Ganun tayo, diba? Kapag alam natin na tayo ay nagkasala, hindi tayo makatingin ng direkta, hindi tayo makatingin ng harapan, di ba po? So, sa tao, kung kanino tayo nagkasala, ganun din po yung naramdaman dito ni Moises. Yan. Verse 7 to 10. Sabi dito, sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap ng kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas. Ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananeo, Hiteo, Amoreo, Periseo, Hevita at Jebuseo. Naririnig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Matatandaan, ang lupaing ito ay ipinangako ng Panginoon 400 years ago, no po? So, hindi lang siya basta nagdesisyong ibigay ito sa kanyang bayan, kundi ito po ay matagal niya nang ipinangako. Nais ipadama ng Panginoon kay Moises at maging sa bayang Israel ang kanyang pagmamahal at pagkalinga sa kanila. Sa puntong ito ay nakita ni Moises ang pagitan sa kanila ng Panginoon. Hindi maaaring masunog si Moises nang hindi natutupok, no? Hindi maaaring magsalita si Moises mula sa gitna ng apoy. Hindi maaaring manatili ang kanyang mga sandalyas sa harapan ng banal na presensya ng Diyos. Hindi si Moises ang walang hanggang Diyos ng mga patriarka, no? Ang paghihiwalay sa pagitan ng Diyos at ni Moises ay tunay, ngunit ipinakikita ng Diyos ang kanyang pag-aalaga at pagdamay sa pangangailangan ni Moises at ng bayang Israel. Ang Diyos ay hiwalay, ngunit hindi kinakailangang malayo. Ang Diyos ay hiwalay, ngunit nag-aalala at nakikipag-ugnayan ang Diyos sa ating mga pangangailangan. Ano po yung dito talaga makikita natin na
Ito yung perfect illustration ng tunay na pagmamahal ng Panginoon. Kahit na hindi tayo karapat-dapat, no? Still sagana yung kanyang pag-ibig at kahabagan sa atin. Then sabi niya po dito, binigay niya ng mga specific place, ano po. Pero sabi niya sa huli, papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. So bakit kailangan, no? Kaya naman ng Panginoon na iligtas itong mga Israelita. Bakit kailangan niya si Moises? Yan na po. Pare, yan ay tanong ng karamihan, same sa tanong na, bakit kailangan mamatay ni Jesus? O, kaya naman ng kapangyarihan ng Diyos na iligtas yung tao without na mamatay pa ang kanyang anak, di ba po? Alam niyo po ba, etong verse na ito ay nagpapatunay, no, na si Lord gumagamit talaga siya ng mga tao, no, mga instrument para magawa at mangyari yung kanyang layunin, no, sa bawat isa. Again, hindi limitado ang kapangyarihan ng Diyos at kaya niyang iligtas ang kanyang bayan nang walang tulong ng kahit na sino. Pero ginagawa ito ng Panginoon, no? Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 1, sabi dito, when then as workers together with Him also fled with you, not to receive the grace of God in vain. So, kailangan talaga, no, we need to work, no, work together po para sa ikabubuti ng lahat. At makikita rin natin dito sa verse 9, naririnig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. So, dito makikita natin na po, hindi maililingid sa tenga or pandinig ng Diyos, maging sa kanyang paningin ang ating mga hinaing, ang ating mga nararamdaman at pangangailangan. Kaya purihin natin ang Panginoon. Verses 11 and 12, sumagot si Moises, sino po ako para humarap sa Paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan at ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo sa bundok ding ito. Sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan, sabi ng Diyos. Ang ganda ng tanong niya, no? Sino ako? Yun ang tanong ni Moises sa Panginoon. Matatandaan po, 40 years before, si Moises ay isang prinsipe ng Ehipto, no? Subalit, hindi lingid sa kanyang kaalaman na isa siyang Hebreo na pinili ng Diyos para iligtas ang kanyang bayang Israel. Pagkatapos ng 40 years, siya ay naging isang pastol, no, ng mga tupa sa disyerto. At hindi siya nagkaroon ng ganun katinding confidence, no, sa kanyang sarili. Kaya naman sinabi ng Panginoon, hindi kita pababayaan. Hindi nais ng Panginoon na mag-focus si Moises sa kanyang sarili, kaya ang sagot ng Panginoon, sa halip na sagutin yung kanyang tanong na who am I, ni-remind siya ni Lord, no, doon sa katagang sasamahan kita. Yan. Kung sa tutuusin, ito isang malaking pagkakataon na matugunan or masagot ang problema ni Moises pagdating sa kanyang tiwala sa kanyang sarili. Pero ito po ay hindi pinansin ng Panginoon, no? Actually, sa tanong na who am I, hindi ito dapat ang tanong, hindi. Who is God, no? Kasi kapag nakafocus po tayo doon sa ating kakayanan, sa ating limitasyon, then mahihirapan po tayong gawin yung ipinagagawa ng Panginoon. Pero pag ang tinignan po natin is who is God at kung ano yung kayang gawin ng Panginoon, then mas mai-strengthen po tayo kasi alam natin na ang ating Diyos ay walang hanggan, no? He is a limitless God and He is the powerful God. Mas mahalagang makita natin yung karakter, no, o yung katangian ng ating Panginoon, yung kanyang identity, kaysa makita natin yung ating sarili, no? Verses 13 and 14, sinabi ni Moises,
Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sa tamang paraan, naramdaman ni Moises na kailangan niya ng patunay or katibayan sa harap ng mga tao ng Israel. Noong una akala niya na meron na siyang katibayan, no? Or pwede na kahit walang katibayan dahil siya naman ay prinsipe ng Ehipto. Ngunit pagkatapos ng 40 taon ng pag-aalaga ng mga tupa, nawala ang kanyang pakiramdam sa sariling kakayanan. So yan. Kaya naman, ang sinabi sa kanya ng Panginoon, ang sabihin mo sa kanila ay ako'y si ako nga. Yan. So, napakahirap na, na paliwanag. Pero alam niyo po ba ang ibig sabihin na I am who I am or ako'y si ako nga? Ibig sabihin, ako ang Diyos na walang katulad. At itong I am who I am or ako'y si ako nga ay connected din po sa pangalang Yahweh. No? Magkasing kahulugan po sila. Yung pangalang Yahweh ay kilalang pangalan. Actually, 160 times po siyang naisulat sa book ng Genesis. And maging ang pangalan ng nanay ni Moises ay Jochebed or Jochebed, na ang ibig sabihin, Yahweh is my glory. At ang pangalang Yahweh ay naka-point, no, doon sa Diyos ng mga patriarch, no, ng kanyang mga ninuno. Hindi sa kanya ini-introduce ng Diyos ang bagong pangalan, kundi nire-remind sa kanya yung Diyos ng kanyang mga magulang. Ang pangalan pong Yahweh ay tinatawag ding Jehovah, no? Ganun man, no, walang vowels kasi ang Old Hebrews, no? So kaya even yung Yahweh, kapag siya ay isinulat sa salitang Hebreo, ay puro consonants lang, like YHWH. So yun lang po yun. But yun nga po, same po siya sa kahulugan ng Jehovah. Huli, sinabi ng Panginoon kay Moises na ako ay si ako nga, no? I am. Yan. Pagka walang panahong nawala siya, kundi siya ay laging nag-e-exist, no? At ang salitang I am po, no, na tumutukoy sa Panginoon ay nagpapakita at nagpapaliwanag na siya ay independent, no, at hindi siya nagre-rely sa kahit na kanino. O sa madaling salita, ang Panginoon ay hindi nangangailangan ng kahit na sino or ng kahit na ano. Yan, sapagkat siya ay Diyos. Kung saan, ang Diyos ay walang hanggan at hindi nagbabago. Kaya marami po tayong mababasa sa Bible, no, maging sa Old or New Testament, sa word na I am, no. Kaya nga even dun sa John 14:6, sinabi ng Panginoon, and Jesus answered, I am the way, diba? The truth and the light. So, pag sinabi pong I am, napakalaking word po niyan, tumutukoy po sa ating Panginoon. Verse 15, sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh ng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ng Abraham, Isaac, and Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Lumakad ka na at tipunin mo ang mga pinuno ng Israel. Sabihin mo sa kanilang nagpakita ako sa iyo. Akong si Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac, and Jacob. Sabihin mong ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Dahil dito, ilalabas ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa isang mayaman at masaganang lupain, ang lupain ng mga Kananeo at ng mga Hiteo, ng mga Amoreo at mga Pereseo, ng mga Hivita at ng mga Jebuseo. Papakinggan ka ng aking bayan. Pagkatapos, isama mo ang mga pinuno ng Israel at pumunta kayo sa Paraon. Sabihin mong si Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreo, ang nagpakita sa iyo at kayo'y
maglalakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog sa akin. Pagkatapos ng 400 taon, no, sa Egypt, ngayon ay merong trabaho or o gampanin si Moises para sabihin sa bayang Israel na ito na yung time, no? Para bumalik ang kanyang bayan sa Kanaan, doon sa lupang pangako. At ito pong announcement na to ay taliwas sa nais ng mga Israelita. Kasi ang gusto nilang mangyari ay manatili at maging komportable sa bansang sa kanilang tinitirhan. O yun yung tinatawag nating Egypt. Ano po? The Lord God, or tinatawag na Yahweh Elohim, means forever, no? Emphasizes the eternal faithfulness of God to His covenant, no? So, talagang yung pangalan ng Panginoon talaga po ay nagpapakita ng kanyang katangian, no? Sa kanyang mga salita. Meron din pong pangako ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, pakikinggan ka ng aking bayan. Tatandaan, 40 years ago, no, bago siya tumakas sa Egypt, ay hindi siya tinanggap o nireject siya ng kanyang kababayan na maging deliverer nila, no? Kaya naman maaring nag-iisip si Moises, paano nila ako paniniwalaan? Ay nireject na nila akong minsan, di ba? Subalit, alam natin na si Moises ay pumunta pa rin kasi naniniwala siya na kasama niya ang Panginoon. At dahil kasama niya si Lord, for sure, makikinig na ang bayan sa kanya. At kasama sa utos ng Panginoon ang pagpunta ni Moises sa Parao, no? Yung una pong punta ni Moises sa Parao ay parang isang request, no? Kung saan talagang inilalahad niya, no, na siya ay pinapunta ng Panginoon, no, para payagan ang kanyang bayan na lumabas at sumamba sa Diyos ng Israel. Ginawa ito ng Panginoon upang ang Parao ay magkaroon ng pagkakataon, no, at nang sa ganon ay hindi siya mag-decline doon sa request, kung saan hindi niya maranasan yung hindi niya sana maranasan yung pagpapatigas ng puso, no? But then, makikita po natin sa mga susunod na talata ang nangyari. Verse 19, sabi dito, alam kong hindi siya papayag hanggat hindi siya ginagamitan ng kamay na bakal. Kaya paparusahan ko ang buong Ehipto sa pamamagitan ng mga kababalaghan. Pagkatapos papayagan na niya kayong umalis. Idinugtong pa ng Diyos, pagagaanin ko sa inyo ang loob ng mga Ehipsyo upang may madala kayo pag-alis. Ang inyong mga kababaihan ay manghihingi ng damit, alahas na ginto at pilak sa kanilang mga Ehipsyong kapitbahay at sa sinumang Ehipsyong babaeng kasama nila sa bahay. Ipasusuot ninyo ang mga ito sa inyong mga anak. Sa ganitong paraan ay mapapasa inyo ang ari-arian ng mga Ehipsyo. So, di pa man nangyayari. Alam ni Lord kung anong mangyayari. Ano po ang puso ng Parao. Di ba sabi nga dito, hindi yan papayag sa umpisa. And then, sabi niya dito, gagamitan sila ng Panginoon ng kamay na bakal. Dito makikita natin, alam ni Lord yung mangyayari, no? Hindi pa man siya nangyayari, alam din ni Lord kung anong mangyayari. At alam na rin niya kung anong gagawin, no? Alam niya na kung anong solusyon. Alam natin kung anong estado ng mga Israelita sa Ehipto, no? Sila ay mga alipin. So, obviously, hindi maganda ang pakikitungo sa kanila ng mga tao, no? Lalo na ng mga Egyptians. Pero dahil sa gagawin ng Panginoon kung saan, una, magpamatigas ang Ehipsyo, then gagamitan ng Panginoon ito ng kamay na bakal, kung saan even yung kanilang mga kapwa Ehipsyo, yung mga Ehipsyo, no, ng mga kapitbahay nila, magkakaroon ng takot sa Panginoon at magiging magaan ang loob nila sa mga Israelita. And in that way, ay makukuha nila yung kanilang mga alahas, kagaya ng ipinangako ng Panginoon. Masasabi ba na ito ay
pagmamalabis or pandaraya. No. Kasi natatandaan po natin dahil nga ang pagtatrabaho ng mga Israelita sa Ehipto po ay walang bayad, no, free. Naniniwala po tayong ito ang way, no, o paraan para masuklian ng mga Ehipsyo ang mga paghihirap ng mga Israelita, no, yung kanilang trabahong walang bayad. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 15 verses 12 to 14, if your brother, a Hebrew man, a Hebrew woman is sold to you and serves you 6 years, then in the 7th year you shall let him go free from you, and when you send him away free from you, you shall not let him go away empty-handed, no? You shall supply him liberally from your flock and your threshing floor and from your wine press. From what the Lord your God has blessed you with, you shall give to him. So dito makikita natin hindi man nais bigyan ng Ehipsyo, pero si Lord gagawa ng way para mabigyan sila ng mga Ehipsyo sa kaparaanan ng Diyos by moving the heart of Egyptians. So dyan natin makikita nung hindi hahayaan ng Lord na madihado ang kanyang mga anak. So kaya makikita natin hindi hahayaan ng Diyos na aalis ang mga Israelita sa Ehipto na empty-handed, no? Na walang dala, na wala man lang silang nakuha. Sapagkat patid ng Diyos ang kanilang paghihirap, no? Ang pagtatrabaho nila ng walang bayad. Kaya naman, si Lord ang gagawa ng paraan para mismong ang mga Ehipsyo ang magbibigay ng kusa sa kanilang mga alahas bilang bayad sa pagtatrabaho ng bayan ng Diyos. Kaya naman po dito makikita natin, huwag tayong mag-alala kung sa piling natin ngayon is tayo ay nadedehado, tayo ay masyadong na-abuse, no? Hindi po yan pababayaan ng Lord na ganun yung mangyari, sapagkat siya ay tapat sa kanyang mga salita, tapat siya sa kanyang pangako, at kung hindi kayang gawin ng tao, kayang gawin ng Diyos. Kaya sana po maging paalala sa atin to, maging kalakasan natin to, na kung ang ating pagpapagal, ng ating pagtatrabaho ay may katapatan, hindi hahayaan ng Panginoon na ito ay maibaliwala, no? Na ito ay basta lang itapon or makalimutan. Sa halip, si Lord po yung gagawa ng paraan para ito ay masuklian. God bless everyone!